Ayun mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, Province of China ni Digong ang Davao, no, ay ito na nga, formal na inaanunsyo ngayon at kakapasok lang ng balita, January 20, 2025, 8:27 p.m., no? So, ayan, kahapon po. Dalawang vlogger kabilang na ang dating mamamahayag na si G. Sonsa kinasuhan ng cyber libel ng CIDG chief na si Nicolas or General Torre. According po ito mga kababayan, Luzon, Visayas and Republic of Mindanao Province of China ni Digong, no? Kinasuhan po kasi ng CIDG ng inciting sedition itong si Dado. Kung naalala nyo po, si Dado po ay isang tawag dito, retired or ex-military. Actually, hindi daw ito retired. Nag-ano daw ito nag-resign. Oo. Resign, retired, resign. Magkaiba ang resign, magkaiba ang retired. Kung naalala ninyo si Dado, isang ex-military na naghamon no, na papatayin daw lahat ng mga pro-BBM vloggers, pamilya ng pro-BBM vloggers at especially si Pangulong Bongbong Marcos, anak ni Pangulong Bongbong Marcos ay ipapatugis daw at papatayin. Ito ay nakarating po sa CIDJ kay Director General Nicolas Torre III, no, na ito nga ang pagbabanta ni Dado at walang pagligoy-ligoy, walang pag-2x2 na mind, no, pagdadalawang isip, di ba? Sa Tagalog ay kinasuhan nga ito ng CIDJ itong si Dado ng inciting sedition. So dahil ito sa paghihimok ni Dado, no, hinihimok niya ang mga retired at mga ex-military na magsanib puwersa daw para pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos, no, pagre-rebelde po ang tawag doon, kaya nakarating ito sa CIDJ, pati yung pagbabanta niya ay kinasuhan ito ng inciting sedition. So pagkatapos doon, ilang araw na kalipas, itong dating mamamahayag na si G. Sonsa, isang banlag at bungi, no, na vlogger-vloggeran ngayon ng DDS or supporter ni Duterte, ay nagpakalat nga ng fake news na kung saan na hospital daw at kinarma daw itong si General Torre dahil sa pagkaso kay Dado, no, dating ex-military. So kinarma daw, na hospital daw, edi ngayon nag-react itong si General Torre na kung kinarma ako at na-hospital ako, aba, bakit iba ang mukha nung nakaratay sa hospital? So saang hospital po ito? At magpapahospital po ako dahil napakakisig naman po yung na-hospital na nasa picture. So yun po ay pinabulaanan ni General Torre na fake news at hindi daw po siya na-hospital. Kaya ito ay nag-post nga din itong si General Torre na pabiro na kung saan man yung hospital na yan, sana magpapakonfine na ako kasi napakagwapo, napakakisig at napakaganda pa ng katawan nung naturang nasa picture na pinakalat nitong Jason Sa na isang dating mamamahayag na isang fake news. So ngayon, dahil doon sa pagpapakalat niya ng fake news, yun na nga mga kababayan, kakapasok lang na balita, kinasuhan ng cyber libel ito ng CIDJ chief na si General Torre, itong si G. Sonsa. So nakalagay po dyan sa artikulo, nakita nyo naman po sa screen natin, dalawang vlogger kabilang na ang dating mamamahayag na si G. Sonsa ay kinasuhan ng cyber libel ng CIDJ. At ito pa nga po ang sumusunod. Ito dahil aniya sa mga ipinakalat na larawan na larawan sa social media hinggil sa pagkakaratay niya sa hospital na nakaapekto na aniya sa kaniyang pamilya at mga kaibigan. Magugunitang kinasuhan din ni Torre noong isang linggo ang vlogger na si ex-military Captain Clemente Dado Enrique ng inciting to sedition dahil sa pahayag nito na humihikayat sa publiko na mag-aklas laban sa pamahalaan. Oo. At ayon pa nga dito, nakakaharap sa kasong cyber libel ang dalawang vlogger kabilang na ang dating mamamahayag na si G. Sonsa. Ito ang kinumpirma ng Criminal Investigation at Detection Group or CIDG Director Police Brigadier General Nicolas Torre III ngayong hapon kasabay sa kanilang ika-72 anibersaryo. Ayon kay Torre, ilan lamang ang dalawa sa mga sinampahan nila ng kaso dahil sa pagpapakalat ng maling impormasyon laban sa niya. So yun nga po, ito na nga sabi ko mga kababayan, dito na ang
kahinatnan ng mga vlogger kasi ng mga fake news. Kaya ngayon kayo, mga vlogger dyan, kahit kapwa ko vlogger, kung mag-vlog po kayo, make sure na meron po kayong proof, meron kayong pinagkukunan ng content ninyo at ma-share ninyo sa vlog ninyo. Hindi yung mag-imbento kayo ng kwento. Katulad ni G. Sonsa, sa bagay, hindi naman po lingid sa aking kaalaman kung bakit nagkaganyan si G. Sonsa kasi nga po siya ay banlag. No, ibig sabihin po ng banlag ay magkaiba na po ang direksyon ng kanyang mata. So, dahil po magkaiba na ang direksyon ng kanyang mata, magkaiba na din po yung kanyang balita. Nakita lang niya sa picture na kahawig ni General Torre ay sinabi na niyang si General Torre ito. Sa bagay, hindi na po tayo magtaka kasi nga ulitin ko, banlag po si G. Sonsa. Kapag banlag po, ang isang mata nasa left, yung isang mata nasa right. At saka, resulta na din po ito ng katandaan at gusto pa rin kumita, ayan, kasi pag hindi siya nag-fake news, wala siyang kita, wala siyang sahod. Kaya ngayon, pinapakalat niya na si General Torre daw kinarma, oo, bumaba na daw ang hatol ng kaitaas-taasan, oo, dahil daw dito, kinarma daw si General Torre dahil sa pagpapakubkub no ng lupa ni Kibuloy. Si General, sa mga hindi po nakakaalam, si General Torre po kasi yung nagpapakubkub kay Kibuloy nung niraransak nila yung loob ng kampo ni Kibuloy para sumuko at lumabas ito sa pagtatago. Nagalit itong grupo ni G. Sonsa na mga protektor ni Kibuloy. Oo, nagpakalat ng fake news. Ngayon, hindi naman tayo magtaka kung mali-mali ang balita ni G. Sonsa, ang kanyang vlog, kasi nga, banlag. Ibig sabihin po ng banlag, magkahiwalay po ang direksyon ng mata. Yung isang mata niya pa kanan, yung isang mata niya pa kaliwa. Kaya hindi na po tayo magtaka, banlag nga. At saka kapag DDS, ibig sabihin, bobo yan. Literal, oo. Sabotable na yan. Kapag DDS, ibig sabihin, bobo at fake news. So ngayon, ewan ko sa mga DDS vlogger kung paano nila ipagtanggol itong si G. Sonsa na nagpakalat ng fake news. Katulad, actually hindi naman po ako nagtaka kasi mismong si Duterte, fake news din, no, sa kanyang pahayag patungkol sa 2025 budget na marami daw blanco at bakit daw pumirma itong si BBM, no, kung ano po yung puno, ganun po talaga ang bunga. Si Duterte fake news, si G. Sonsa fake news, ibig sabihin mga DDS fake news. Ito po yung napapala ng mga vlogger na fake news. Katulad kay G. Sonsa na banlag, no, magkaiba ang direksyon ng mata at bungi pa. Bukod sa bungi, banlag nga, ibig sabihin ng banlag, kaya mali-mali ang vlog kasi ang isang mata to the right, ang isang mata to the left. Yan po ang itsura ni G. Sonsa. Kaya ngayon, nakita niya lang na si General Torre, magkahawig dun sa nakaratay na nasa hospital, pinakalat na niya na si General Torre daw ay na-hospital. Nangyari na ito'y nakaka-apekto sa pamilya at mga kaibigan na pinapakalat ni G. Sonsa na fake news. So anong aksyon na ginawa ni General Torre? Kinasuhan ng cyber libel. Itong mamamahayag dati na vlogger-vloggeran ngayon na tinatawag kong ang banlag na ang mata to the right at ang isang mata to the left na walang iba kundi si G. Sonsa. Isa po siyang vlogger na mamamahayag na supporter ni Digong, fake news, banlag, bungi pa. Ayan. Yan po ang napapala ng mga vlogger na fake news. Bukod na sa banlag, to the left, to the right, ang mata, magkaiba ang direksyon, bungi pa. Ayun, nakasuhan ka. Kasi nga, banlag ka, ang isang mata to the right, ang isang mata to the left, bungi pa, di ba? So yun lang mga kababayan, hindi ko na po habaan. Kapag banlag ka at bungi ka, cyber libel ang kakaharapin mo ngayon. So yun lang, maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.